Isa sa mga pinakagasgas at kinababahala ng karamihan ang pananakot ng mga OLA agents na sa kanilang mga borrowers na may unpaid utang ay yung may ipopost di umano sila sa social medias. Sa video po na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang dapat gawin kapag ikaw ay na-post sa social media ng mga OLA agents dahil sa inyong unpaid utang. Hindi na natin hawak yung mga isip na mga paladesisyon na OLA agents na yan kapag sinabi sa inyo na ikaw ay kanilang ipopost. May mga pagkakataon na sinasabi lamang nila ito para ikaw ay takutin pero kadalasan ay may mga nampopost talaga. Hindi natin sila mapipigilan dyan kung ipopost talaga kayo o hindi at ang kailangan na lang ninyong gawin agad ay ang damage control. Alam nyo kahit gasgas na tong topic na to, uulitin ko sa inyo. Una, i-private nyo ang lahat ng inyong social media accounts, lalo na ang Facebook at Messenger. Kasama din dyan yung iba pang platforms katulad ng IG, TikTok, Telegram, Viber, WhatsApp, at iba pa. Pangalawa, maaaring kayo mismo ang mag-check kung kayo ay na-post. I-type lamang ninyo sa search bar ng Facebook ang inyong buong pangalan na ginamit ninyo nung nag-apply kayo sa OLA. Lalabas sa lahat ng search results doon yung mga public posts na available at connected sa pangalang itinype ninyo doon sa search bar. Mag-scroll lang kayo at kapag wala kayong nakita, ibig sabihin walang public post about you. Maaari din kayo maglagay pa na iba pang search filters like post by location, ganyan, or photos, ganon, para ma-check yung mabuti. Pangatlo, kung ikaw naman ay na-post na, makipag-ugnayan kayo agad sa amin dito sa PhilFlag at isend ang link ng post sa inyo. I-message lamang po ang official Facebook page namin para maipa-mass report natin yung post. At kung nangangailangan po kayo ng karagdagang tulong katulad ng mga notice letters para sa inyong contacts, employers, barangay, request for post removal notice, maaari po kayo magpa-member sa PhilFlag para kayo po ay ma-issuehan namin ito. Ilan lamang po kasi yan sa mga benepisyo ng aming mga verified advocates na maaari nyo ring ma-enjoy kapag kayo ay aming verified member. Pang-apat, kumuha ng mga ebidensya ng post sa'yo. Agad ninyong i-screenshot yung mga posts o comments na ginawa ng OLA agents na yan. At siguraduhin yung malinaw makikita yung profile, yung pangalan, yung account, yung oras, yung petsa, ano yung mga pinost sa'yo. Dahil po yung mga ebidensya po na yan ay mahalaga para pagsasampa ninyo ng reklamo, lalo na kung identified yung nam-post sa'yo. At ang panghuli po, maaari kayong mag-report at humingi ng tulong sa mga ahensya tulad ng National Privacy Commission, Securities and Exchange Commission at PNP-ACG. Ang mga ahensya po na yan ay nagpoprotekta sa karapatan ng mga individual laban sa mga pang-aabuso sa kanilang mga personal na informations. Ang ganitong mga harassments na ginagawa ng mga OLA agents ay labag po sa batas. Mahalagang malaman ninyo ang inyong mga dapat gawin at mga karapatan upang maipagtanggol ang inyong mga sarili. Naway may naibahagi na naman po akong panibagong impormasyon sa inyo, lalo na sa mga newbies, yung mga bago-bago pa lang at tamad mag-scroll dyan. Ito po ay magagamit ninyo para kayo ay masolusyonan nyo ang mga problema nyo sa OLA. Siguraduhin updated po kayo sa aming mga latest videos, contents, and live stream episodes sa pamamagitan po ng pag-like, follow at subscribe sa aming mga official social media accounts. Bisitahin nyo rin po ang aming website www.philflag.org para pa sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ako po si Miss A mula sa PhilFlag.